Welcome sa ating channel, Papa BTV. Magbibigay na naman po tayo ng konting kaalaman na may kinalaman sa mga ginto pilak at mga alahas, old coins. Pag-uusapan po natin yan pagkatapos ng ating intro. So, balik po tayo sa ating topic. Meron po ba kayong mga alahas dyan? Gusto nyong malaman kung yan ba ay tunay o peke? Bawat alahas ay may kanya-kanyang mga tatak. Tatandaan nyo lamang po, ang bawat alahas ay may kanya-kanya ring mga kilatis. Gusto mong malaman ang tatak ng iyong alahas? Tingnan lang po ninyo yan sa loob. Ikot-ikutin nyo lang po. O di kaya sa may bandang lock nyan. Tingnan nyo lamang po. Maliit lang po ang pagkakatatak nyan. Ikot-ikutin nyo lamang po hanggang sa makita nyo. At malalaman nyo po kung yan po ay tunay o hindi. Bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa ng mga tatak ng isang alahas, mga hindi tunay na ginto. Yan po yung aking mga na-encounter habang ako'y namimili ng ginto pilak. Pag yan po ay inyong nakita, ay wag na po kayong umasa na iyan ay tunay. Kung yung mga tatak na aking sasabihin, pag nakita nyo yan sa inyong alahas, naku po, 100% po yan po ay fake. Kaya po nang aking nasabi, ito po ang mga tatak na mga fake na alahas. Ito po, to. Yan. Yan po, GF. Ang ibig sabihin po niyan ay gold plated. Ito pa isa. Yan po, JF. Gold plated din po yan. Ito pa, HGE o ang Heavy Gold Electro. Ito pa, GP Gold plated din po yan. Pa, GE. Ito pa isa, GEP. Yan po ang mga tatak na mga alahas na aking pong mga na-encounter sa aking pag-ikot. Pag yan po ang inyong nakita sa mga alahas nyo, naku po, sorry po. Yan po ay fake. Ngayon, kung nagtatanong ka, ano na naman ang mga tatak ng tunay na alahas? Bibigyan na rin po kayo ng ilang halimbawa ng mga tunay na tatak ng isang alahas. Pag iyan po ay nakita nyo sa loob ng inyong alahas, ang mga ganitong tatak, 999.9. Yan po ay siguradong 24 karat. Opo. At ang 916, yan po ay 22 karat. Tapos ang 875, yan po ay 21 karat. At ang 750, yan po ay 18K, 18 karat. At meron din pong 585, yan po ang 14K. At ang 375, yan po naman ang 10K o 10 karat. Meron pa po diyang ibang mga karat na kaya po mabababa na po yan, pero wala, karamihan po kasi dyan sa mga yan walang tatak, kagaya ng 9K, 8K, 6K. Yan po yung mga karaniwan na mga gawa na ng mga alahero na wala na pong tatak.
Yan po, pag nakita ninyo sa mga inyong alahas, yung mga ganyang tatak, kailangan nyo lamang pong siguraduhin na ang kanyang pagkakaukit sa inyong alahas ay hindi basta-basta tinatak lang. Kailangan tingnan nyo pong mabuti kung malalim po ba ang kanyang pagkakaukit. Hindi po siya parang ipinatong lang na tatak o isinulat lamang. Kailangan yan po ay nakaukit po yan, maganda po ang pagkakasulat, medyo malalim. Ang iba po niyan, meron po siyang mga tatak na may mga letter po. Halimbawa, kagaya ng WG750. May mga ganyan pong tatak yung mga letter. Pero yan po kasi mga letter na yan, nagsisimbolize lang naman po yan ng manufacturer ng alahas o saan ba siya nanggaling. Yan po ang ibig sabihin niya mga ganyan. Pero ang mahalaga po diyan talaga yung numero ng alahas. Yan po ang diyan niyo po makikilala ang kanyang karat. So sana po nakakatulong sa inyo ang ating munting topic ngayong gabi. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, huwag niyo naman po sanang kalimutan i-hit ang subscribe button. Sama niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga paparating na video. Again, thanks for watching po. This is Papa B, signing out.